Magandang umaga po. Omar po ang pangalan ko. Dati ko pa gustong magpasa sa inyo ng kwento. Balikan natin yung kabataan ko. Noon kasi doon sa barangay namin, laging may nangyayaring nakakatakot. Maraming kwentong aswang doon noon na siguro ay ikukwento ko rin dito next time na magpasa ako. Sa ngayon, ito muna. Tungkol sa bulaklak na kinuha namin sa isang puntod. Noong elementary student pa lang ako, meron akong best friend. James ang pangalan niya. Magkapit-bahay kami ni James. Naging close kami kasi lagi naman kaming magkalaro. Tapos pagdating sa paaralan, magkasama rin kami. Ayun nga, sabay kami lagi umuwi. Kapag sweepers ang isa sa amin, maghihintayan pa kami. Isang beses, naisipan naming dumaan sa sementeryo. 4:00 na yon ng hapon. Sabi ni James, gusto raw niyang dumaan doon. Mataas yung sementeryo namin. Aakyat ka muna ng 20 steps bago mo mapuntahan yung mismong sementeryo. Habang umaakyat pa lang kami ni James, napansin ko na agad yung sobrang daming langaw na lumilipad sa hangin. Nung makaakyat na kami, imbis na sa lupa, sa mga nicho kami tumatalon-talon. Naghabulan pa kami. Ilang beses pa akong muntik madulas doon sa nicho. Nung nagpasya na kami na mag-uwian na, meron kaming nakita na bulaklak na nakalagay sa isang nicho na walang pangalan. Bagong-bago pa yung bulaklak. Halatang kakalagay lang doon nung dumalaw. Siguro nauna lang yun sa amin ng mga 1 oras. Isa sa napansin ko sa bulaklak na yun, may mga langaw sa tangkay. Hindi ko alam kung bakit mayroong ganun. Kinalabit ako ni James. Kukunin daw niya yung bulaklak, tapos iuuwi sa kanila. Itatanim niya raw sa garden ng mama niya. Noong bata kami, hindi pa namin alam na hindi ganoon ang tamang pagtanim ng mga bulaklak. Kaya yun siguro ang naisip ni James. Kinuha yun ni James, tapos naglakad na kami pa uwi. Reklamo ng reklamo si James kasi sobrang dami daw ng langaw dun sa bulaklak. Sabi ko naman baka dahil sa amoy ng bulaklak kaya sila lumalapit. Ayun na nga, umuwi na rin ako sa amin. Nagbihis, tapos nagpaalam na makikipaglaro lang kay James. Paglabas ko, napansin ko agad na sobrang daming tao doon sa harap ng bahay nila James. Lumapit ako. Nakita ko si James, nasa gilid ng daan. Nilapitan ko siya. Nakasimangot. Sabi niya sa akin, pagka-uwi niya raw, sumusunod sa kanya yung mga langaw na hindi niya alam kung saan galing. Nagbihis lang daw siya sa kwarto niya. Tapos paglabas niya, yung bahay nila ay punong-puno na ng mga langaw. Halos magkulay itim na raw yung pader nila sa dami ng langaw na nakadapo. Binugaw ng mama niya. Pinausukan pa. Pero hindi pa rin umaalis yung mga langaw. Naisip ko noon, baka may kinalaman yung mga bulaklak na ninakaw namin sa sementeryo. Sabi ko, kunin niya yun. Pumasok siya. Pagbalik, nakapasok na sa plastic yung bulaklak na nilalangaw. Naglakad kami pabalik sa may sementeryo. Pansin ko nga rin na sumusunod talaga sa amin yung mga langaw. Kitang-kita sa di kalayuan, yung parang itim na usok na nakabuntot. Pagdating dun, hinanap namin yung nicho. Nahirapan pa kami kasi hindi namin tanda kung aling nicho ba yun. Wala rin kasi itong pangalan. Nung makita namin yung mismong nicho, agad na pinatong ni James yung mga bulaklak. Naghintay kami ng ilang sandali. Kitang-kita namin yung sobrang daming langaw na umikot sa hangin bago pumasok sa butas na nasa gilid ng nicho na yon. Nagkatinginan kami ni James. Nung makabalik kami sa bahay nila, wala na yung mga langaw. Malinis na uli ang lahat. Simula noon, pinangako namin ni James na hindi na uli kami magnanakaw ng kahit na ano sa sementeryong yon. Magandang araw po sa lahat, lalo na sa inyo, Sir Nevkero.
Tawagin niyo po akong Chad. Bagong listener niyo po ako at magsishare ako ng kwentong kababalaghan na ako mismo ang nakasaksi. Sir Neb, may regalo po ako na makakita at makausap ng mga elemento. Bata pa lang ako ay taglay ko na ito. Pero hindi talaga tungkol sa kakayahan ko ang kwentong isishare ko, kundi tungkol sa isa naming kapitbahay na tawagin na lang nating Aling Sean. Ganito kasi, may tindahan na barbecue at iba pang ihaw-ihaw si Aling Sean. Bumibili nga ako roon. Kaso nagbago yung samahan namin noong maglagay ako ng tindahan ng almusal sa harap ng bahay namin. Simpleng spaghetti, pansit, sopas at champurado lang naman ang tinitinda ko. Pagdating ng tanghali ay hindi na ako nagtitinda. Kasi hodang naubos o hindi ang mga paninda ko ay naglilinis na ako. Okay ang simula ng business. Kaso wala pang isang buwan ay nilalangaw na yung mga paninda ko. Nalaman ko na lang na nagtitinda na rin pala ng almusal si Aling Sean. Ang masakit ay sinisiraan pa niya yung paninda ko. Pinagkalat niya na yung mga aso ko raw ay nagkakalat sa kusina habang nagluluto ako. Kaya siguradong tad-tad ng mikrobyo ang paninda ko. Sir Neb, behave naman at malinis ang mga alaga ko. Off-limit sila sa kusina dahil nga marami sila at baka magkagulo. May baby gate pa nga sa kusina para hindi sila makapasok. Ang sabi raw ni Aling Sean ay minsang bumili siya sa akin ng spaghetti ay may nakuha siyang garapata na napaka-imposible dahil branded ang shampoo at conditioner ng mga alaga ko. At gaya nga ng sinabi ko ay malinis sila. Walang garapata, pulgas o galis. Kaya lang naniwala kay Aling Sean ng mga kapitbahay namin dahil totoo naman na may mga alaga akong aso. Wala akong nagawa kundi itigil ang pagtitinda dahil palugi na ako. Yung mga kaibigan kong elemento ay gustong gumanti kay Aling Sean. Sa totoo lang ay gusto ko rin talaga dahil sinira niya yung small business ko. Inisip ko na lang noon na tama lang din siguro na tumigil ako sa pagtitinda para nakakapagpahinga pa rin ako pagkatapos ng magdamag na trabaho bilang VA. Gusto ko lang naman sana kasi dagdag kita rin yun. Anyway, hindi nagtagal may kumalat na balita sa kalye namin. Si Aling Sean daw may mga lumalabas na maliliit na langgam sa katawan. Hindi malaman kung saan nagmumula ang mga yun. Basta kahit daw naliligo yung matanda, may nahuhuling langgam na gumagapang sa katawan niya. Mas malala raw kapag gigising sa umaga dahil talagang may pila na ng langgam sa paligid niya. Wala naman daw nararamdaman na nangangagat yung ali, pero makikita na lang daw na may sugat-sugat siya na dumudugo. Tapos doon nag-iipon yung mga langgam. Binabantayan na nga raw siya ng mga anak niya kapag natutulog para makita kung saan nagmumula yung mga langgam. Kalat na kalat ang balita sa amin na binabarang siya at hindi raw masabi ng mga albularyo na pinagdalhan sa kanya kung sino ang may gawa. Sir Neb, sa totoo lang ay kinabahan ako noon kasi baka yung mga kaibigan ko ang nagpaparusa kay Aling Sean. Kaya naman kinausap ko sila ng masinsinan para alamin kung may kinalaman ba sila roon. Pero todo tanggi sila. Gustuhin man daw nila ay ayaw ko naman kaya hindi nila ginawa. Tinanong ko sila kung alam ba nila kung sino ang nagparusa kay Aling Sean at nagtawanan sila. Kilala raw nila at kilala ko rin. Malapit daw kay Aling Sean ang nagpabarang sa kanya at kaya siya pinaparusahan dahil sa mga pinagsasabi niya. Nung sabihin sa akin ng mga kaibigan kong elemento kung sino ang nambabarang kay Aling Sean ay nagulat ako. Hindi halata roon sa taong yon na kayang gumawa ng masama dahil sobrang close nga nila. Sabi ng mga kaibigan ko ay wag ko raw sasabihin kina Aling Sean ang nalaman ko dahil baka madamay ako sa gulo nila. At wala naman talaga akong balak na makialam. Masama na akong masama pero tama lang yun sa matandang nanira sa business ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagaling si Aling Sean. Tadtad na siya ng galis at ang lansa ng amoy kapag nasa malapit siya. Yung barbecuehan niya, nagsara na. Sino pa nga namang bibili sa kanya kung nakakadiri ang sitwasyon niya?
Sir Neb, ang nagpaparusa kay Aling Sean ay yung mismong manugang niya. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya balak parusahan nun. Baka hindi niya titigilan hanggat hindi siya nauubos ng mga langgam. Gary po ang pangalan ko. Pa-birthday nyo na lang sa akin kung matatanggap ang kwentong ito. Matagal na akong fan ng channel nyo. Kahit sa Facebook ay nakikinig din ako. Ang dami ko na ring nahawahan nitong hilig ko sa horror. Ngayon ako naman po ang magbabahagi ng sarili kong kwento. Halos 2 dekada na rin kaming nakatira dito sa bahay namin ngayon. Ang tagal na rin pala. 2 dekada. Bata pa ako nang lumipat kami rito. Dito pa rin ako nakatira sa mga parents ko. Sa ngayon, ako na lang sa amin ang nagtatrabaho. Si Papa kasi stroke patient, habang si Mama naman, siya yung taga-alaga ni Papa. Kaya ko naman silang buhayin kaya sabi ko tigil na sila sa pagtatrabaho. Meron pa rin naman akong ibang kapatid na sumusuporta rin sa akin. May kanya-kanya rin silang mga pamilya. Pero kapag kailangan, nakakapagbigay naman sila sa amin. Masasabi kong okay naman ang buhay namin. Bukod kay Papa ay wala naman kami masyadong problema. Hanggang may napansin si Mama. Nito lang 2023, dumadalaw daw yung kakaibang pangyayari sa labas ng pinto namin. Tuwing umaga, kapag nagigising siya, lagi niyang nakikita yung isang patay na insekto na nakalagay sa pinto. Takang-taka si Mama kasi bakit merong ganun sa tapat ng pinto namin? Sino naman ang maglalagay nun? Halos 1 buwan straight daw na nangyayari yun sa amin. Tsaka niya lang sinabi nung masama na ang kutob niya. Wala rin akong ideya. Imposible naman na nagkataon lang. Alam ko, meron siyang mas malalim na kahulugan. Sakto naman nun na birthday ko. Bale dun sa bahay ginawa yung birthday. Naghanda rin naman ako ng konti. Inimbitahan ko yung ilan sa mga kaibigan at katrabaho ko. Habang nagiinuman, ay naikwento ko sa kanila yung tungkol sa patay na insekto na lagi naming nakikita sa harap ng bahay. Natahimik si Rochelle. Isa siya sa mga bago kong katrabaho sa office. Kinausap niya ako. Sabi niya, masamang pangitain daw ang mga patay na insekto sa labas ng pinto. Ang pinakadahilan daw nito, baka merong sumusubok na mambarang sa amin. Sa pambabarang daw kasi, kailangan meron kang gamit na pagmamay-ari ng taong babarangin mo. Pero kung wala naman daw, may iba pang paraan. Ang ginagawa nila ay nag-iiwan sila ng mga patay na insekto na may barang sa tapat ng pinto ng taong gusto nilang barangin. Mabagal daw ang ganoong proseso, pero kalaunan ay tatalab din daw ang barang. Tinanong ko kay Rochelle kung alam ba niya ang tamang pangontra sa ganoong barang. Sabi niya sa amin, imbis daw na itapon sa basurahan, ay sunugin daw namin yung insekto para mawala rin daw yung barang na nakalagay doon. Isa pa, kailangan din naming palibutan ng asin ang buong bahay. Dapat daw ay palibot talaga. Yun daw ay para hindi makapasok ang insekto na may barang sa loob ng bahay. Ginawa nga namin ang lahat ng sinabi ni Rochelle. 2 araw lang ang lumipas ay nawala na yung patay na insekto na madalas makita ni Mama sa tapat ng pinto. Ilang buwan lang ang lumipas, isa sa mga kapitbahay namin ang natuklasang marunong daw mambarang. Helen ang pangalan niya. Sa pagkakaalam namin ay tubong Leyte si Helen. Dahil siguro sa hiya ay umalis agad ito at hindi na nagpakita. Hula nga ni Mama, siya yung dahilan ng mga patay na insekto sa harap ng bahay namin. Buti na nga lang talaga at hindi tumalab yung pambabarang niya sa amin. Good day po, Sir Neb. Hayaan niyong magbahagi ako ng kwentong hiwaga sa inyong channel.
Ang kwentong ito ay nangyari noong kasi simula pa lang ng klase ng first year high school ako. Pero kadalasan ay absent dahil tag-ulan. Taga-bukid pa kami noon, kaya kapag umuulan ay tumataas ang tubig sa ilog. Tuwang-tuwa ako kasi may excuse ako para hindi makapasok. Noong bata pa ako, libangan kong manghuli ng mga salagubang kapag tag-ulan na kasi inaadobo ni mama yon. Naalala ko noon na talagang sobrang dami ng salagubang. Nakakapuno kami ng isang maliit na timba. Pero ngayon, kahit isang lata ng gatas ay hindi na mapuno. Kahit ilang puno ang yugyugin mo. First year nga ako ay nanghuhuli pa rin ako ng salagubang. Hanggang sa nakakita ako ng pink na salagubang. Hindi ko yun sinama sa mga aadobohin. Pero pinakita ko pa rin kina mama. Gandang-ganda ako roon. Pero sila mama at papa ay inutusan ako na pakawalan yun. Dahil baka raw engkanto. Naniniwala naman ako sa mga ganoong hiwaga. Kasi isang beses nga ay nanuno pa ako. Dahil dumumi ako sa gilid ng punso. Halos isang linggo akong absent nun. Gumaling lang ako dahil sa tulong ng albularyo. Mabalik tayo doon sa salagubang. Lumabas ako hindi para pakawalan yun, kundi para ilagay sa plastik na garapon at ipasok sa bahay sa pamamagitan ng paglusot noon sa bintana. Kinagabihan at natutulog na silang lahat, ay kinuha ko yung salagubang at pinagmasdan sa liwanag ng flashlight. Wala yung kagalaw-galaw sa loob ng garapon. Tapos may narinig akong nagsalita. "Kailan ka matatapos sa pagtitig?" Boses ng lalaki. Akala ko ay si Papa at nagulat ako. Pero pagtingin ko sa pinto, wala naman siya. Nakiramdam ako. Sobrang tahimik ng paligid. Medyo bumilis ang tibok ng puso ko. Kaya nilagay ko yung garapon ng salagubang sa ilalim ng papag ko. Tapos natulog na ako. Nanaginip agad ako pagpikit ko. Alam kong gising pa ako noon at nananaginip. Pero hindi ko magawang gisingin ang sarili ko. Sa panaginip ko ay may lalaking nakabahag na maraming beads na kwintas na mahahaba. Meron din siyang tela sa ulo at santambak na tato sa buong katawan. Sabi niya ay paggising ko, dapat pakawalan ko na yung salagubang na nasa garapon. Dahil kung hindi, ay ako ang ipapalit niya roon. Natakot ako pero hindi ko siya pinapansin dahil ang focus ko ay ang magising ako. Naalala ko na pilit kong ginagalaw ang sarili ko noon at sumisigaw ako. Tinatawag ko sila mama at papa, pati yung mga kapatid ko. Ramdam kong sumasakit ang lalamunan ko pero walang boses na lumalabas. Nilapitan ako nung lalaki at naamoy ko na ang bango niya. Amoy pinaghalong pandan, usok ng sariwang damo at bulaklak ng papaya. Basta ang bango. At parang nakakaantok yung amoy, kaya nang hina ako. Inulit niya yung sinabi niya. Pakawalan ko na raw agad yung salagubang kapag nagising ako. Tapos bigla akong napadilat. Madilim yung paligid at doon ako nakahinga ng maluwag. Gising na nga ako, pero hinang-hina yung katawan ko. Yung sobrang relax ko, kaya hindi ako makagalaw. Hindi ko maalala kung bakit ako gising. Pero alam kong dapat may gawin ako. Sobrang antok na antok ako pero ayokong matulog. Dahil alam ko nga na may dapat akong gawin. Babagsak na talaga yung mga mata ko noon kung hindi lang ako kinagat ng lamok sa braso. Automatic na hinampas ko yung lamok at doon ako parang natauhan. Naalala ko yung salagubang kaya dali-dali akong bumangon at kinuha yung garapon sa ilalim. Binuksan ko. Tapos ay kinuha ko yung salagubang na kulay pink. Tinitigan ko yon sa huling pagkakataon bago ko initsa sa labas ng bintana. Bilang pink nga ay kitang-kita ko nang lumipad yon palayo. Nasabi ko na lang na, "Ayan pinakawalan ko na. Sorry na po, hindi ko na uulitin." Nakatulog uli ako at nagising na lang noong maliwanag na. Bumaba na raw ang tubig sa ilog. Kaya pwede na akong pumasok.
Kating-kati akong ikwento kila mama at papa ang nangyari. Pero natakot akong mapagalitan nila. Nasabi na kasi nilang baka maengkanto ako kapag hindi ko pinakawalan yung salagubang. Pero hindi ako nakinig. College na ako nang aminin ko sa kanila ang nangyari. Sinasaway kasi nila yung anak ng ate ko na 6 years old dahil nang huli ng mga salagubang tapos pinalilipad sabay hahampasin. Kinuwento ko tuloy yung experience ko at natakot naman yung pamangkin ko. Sina mama at papa ay naiiling na lang sa akin pero hindi na ako pinagalitan. Naisip ko lang din noon na hindi naman kailangan maging kakaiba yung itsura ng nilalang para hindi mo yun pakialaman. Respeto na lang din sa lahat ng nabubuhay. Kwento ito ng pinsan kong si Alex. Taga-probinsya si Alex. 2015 nang mamatay si Tita Ana na nanay niya. Umuwi kami sa probinsya para maglibing na rin kay tita. Nung pabalik na kami, sabi ni mama, isasama namin si Alex. Doon na raw nila pag-aaralin sa amin. Pumayag naman si tito. Parang no choice na rin nun kasi 8 ang anak ni Tita Ana. Malamang ay hindi niya naman kayang buhayin at alagaan yung lahat. Magkaedad lang kami ni Alex. Pareho kaming high school student noon. Madalas kong tanungin sa kanya kung meron siyang mga nakakatakot na experience sa probinsya. Marami daw. Doon sa lugar nila malapit sa may gubat, marami daw nagpapakitang mga nilalang na hindi hayop o tao. Marami siyang kinuwento sa akin. Yung iba na natatandaan ko ay ikukwento ko rin dito pag may oras, pero ito na muna sa ngayon. Kapag daw gabi na sa bahay nila, maririnig mo lagi yung napakaraming mga kuliglig sa puno. Minsan nga raw, hindi nakakatulog si Alex sa kwarto kapag sobrang lakas ng mga kuliglig. Kapag hating gabi, mapapansin mo raw na mag-iiba bigla yung tono ng kuliglig. Normal lang sa una, tapos magiging mas mabilis daw ang sipol ng mga ito. Halatang halata raw kapag nangyayari yon. Hindi alam ni Alex kung bakit nangyayari yon at kung bakit tuwing hating gabi lang. Siyempre na-curious siya. Sinubukan niyang itanong sa tatay niya, kaso wala raw itong sinabi. Ang naisip niyang gawin ay yung mag-abang sa itaas ng puno para malaman kung bakit nangyayari yon. Nung nandun na raw siya sa puno, halos mga 2 oras din siyang naghihintay. Akala niya nga ay hindi na mangyayari, pero bigla na lang nag-iba yung huni ng mga kuliglig. Papikit na raw noon si Alex kasi inaantok na siya. Nung marinig yung pagbabago ay muntik pa siyang mapatalon sa pagkakaupo. Nilibot niya yung tingin niya. Sa kanan niya, merong isang malaking nilalang na walang buhok sa ulo. Halos 8 talampakan daw yung taas at wala rin itong ilong sa muka. Meron naman daw siyang mata at bibig, pero ang sama ng itsura. Wala siyang suot na damit. Kitang-kita raw ni Alex yung buong katawan. Ang pinakakakaiba raw sa itsura nung nilalang ay yung kamay niya na sobrang haba. Halos sumasayad na sa lupa. Takot na takot daw noon si Alex. Tingin niya kung nakita siya nung nilalang na nasa puno, baka sinaktan na siya. Pero hindi raw yun nangyari kasi lumiko sa ibang direksyon yung nilalang. Nung makaalis ito, balik na uli sa normal yung huni ng mga kuliglig. Agad daw siyang tumakbo pababa at umuwi na sa bahay nila. Sa sobrang takot niya raw ay hindi siya nakatulog ng gabing yun. Pakiramdam niya raw anumang oras ay babalik yung nilalang na may mahabang kamay at papasok ito sa bahay nila. Ilang linggo raw ang lumipas, merong isang residente sa lugar nila ang nagkwento. Namatay daw yung mga alaga niyang kambing at nakita niya raw sa bintana yung nilalang na may gawa. Dinescribe nung lalaki yung itsura ng nilalang. Pagkasabi raw nito na mahaba ang mga kamay nung nilalang, ay kinilabutan daw si Alex. Parang naalala daw niya uli yung gabi na nakita niya yung nilalang na yun. Dahil nga doon,
dumalang na yung paglabas ni Alex sa bahay. At kapag gabi na, maaga na siyang umuuwi. Jennifer po ang pangalan ko. Sana po Sir Neb mabasa niyo ito. Gusto ko lang i-share sa inyo yung kakaibang pangyayari na naganap noong 2022. Ito yung first time kong makaranas ng kahit na anong paranormal. Dati akala ko hindi totoo, na yung mga naririnig ko ay puro imbento lang. Pero nung ako na mismo ang nakaranas, tsaka ako na-realize na mali pala ako. Sekretary ako sa office. Alvin ang pangalan ng boss ko. Mataba si Sir Alvin. 35 na siya. Kapag break time, ang lagi niyang pinabibili sa akin sa tanghalian ay yung mga ulam na sobrang taba at mamantika. Dahil close na rin kami ni Sir Alvin, may mga pagkakataon na pinagsasabihan ko rin siya. Minsan tumatanggi talaga ako na bilhan siya ng pagkain na mataas sa kolesterol. Palusot niya, regular naman daw siya sa check-up niya. Kaya wala akong dapat na ipag-alala. Alam ko nagsisinungaling siya. Kasi yung mga resulta na pinapasa nila sa HR, dinodoktor din niya. Isang araw habang papasok ako sa office, meron akong nakita sa locker na itim na paru-paro. Nakadapo yun sa locker ni Sir. Hindi ko agad pinansin yun. Nung dumiretso ako sa mismong office, meron uli akong napansin. May itim na paru-paro sa loob. Nandoon lang yon sa pader sa likod ni Sir Alvin. Nakakapagtaka lang kasi papanong makakapasok yung paru-paro. Medyo kinabahan din ako nun. Alam ko kasi masamang pangitain ng itim na paru-paro. Lagi silang kasabay ng mga taong namamatay. Meron pa ngang paniniwala na sila raw yung mga yumao nating kamag-anak. Nagpatuloy ako sa trabaho. Ilang oras ko rin na hindi nakita si Sir Alvin kasi may pinuntahan siyang on-site visit. Pagbalik, naglakad siya papasok ng office. Kitang-kita ko na pagbukas niya nung dala niyang bag ay lumabas galing doon yung mga paru-paro na kulay itim. Sa point na yon, alam ko nang may something na mali kasi hindi man lang napansin ni Sir yung mga paru-paro. Para bang ako lang talaga yung nakakita sa kanila. Sobrang dami ng ginagawa ko nung araw na yon. Kaya agad ko ring nakalimutan yung tungkol doon sa nakita ko. Mga bandang hapon, pauwi na ako nung bumalik ako sa office. Dapat ay may ibibigay pa akong documents kay Sir na nakalimutan ko. Agad akong umakyat sa hagdan. Pagbukas ko ng office, nakatalikod si Sir. May kausap kasi siya sa telepono. Hinintay ko pa na matapos. Napansin ko na merong paru-paro sa balikat niya. Nung umikot siya para kausapin ako, muntik nang mahulog yung puso ko sa nakita ko. Kasi yung mukha niya, pati dibdib, punong-puno ng napakaraming itim na paru-paro. Nagulat din si Sir sa reaksyon ko. Para daw akong nakakita ng multo. Tinanong ko si Sir kung meron siyang masamang nararamdaman. Wala naman daw. Nahilo lang siya kanina nung lumabas sila ng site. Pero balik na raw uli sa normal ang pakiramdam niya. Naniwala ako kay Sir. Kinagabihan, natanggap ko yung tawag na alam ko nang mangyayari. Si Borge yung tumawag sa akin. Katrabaho ko rin. Kaibigan siya ni Sir Alvin. Sabi nito, sinugod daw si Sir Alvin sa ospital dahil inatake sa puso. Wala pa rin daw itong malay at nasa critical pa rin ang kondisyon. 2 days after, tuluyan na ring bumigay ang katawan ni Sir Alvin. Namatay din siya. Ang lungkot ko nun. Alam ko naman na hindi ko kasalanan kung bakit siya namatay. Pero may konting pagsisisi rin sa loob ko. Na dapat siguro pinagsabihan ko rin siya sa mga pagkaing kinakain niya. Pagkatapos nun, hindi na rin naman naulit yung ganoong klaseng premonition. Hindi ko na uli nakita yung kakaibang itim na paru-paro.
Hindi sa akin nangyari ang kababalaghang ito, kundi sa isang kakilala. Tawagin na lang natin siyang Adam. Kadorm ko siya noong college, taong 1994. Wala namang kakaiba rito kay Adam. Tipikal na college boy gaya ko noon na nag-aaral. Bumabagsak, nagsasaya, nag-girlfriend. Umuuwi sa probinsya nila paminsan-minsan. Normal lang. Nagbago lang ang lahat sa kanya nung isama siya ng girlfriend niya noon na tawagin na lang nating Eve. Umuwi si Eve sa probinsya nila sa Mindoro at sinama si Adam para makilala ang pamilya niya. Pagbalik nila rito sa Maynila, nagyaya kaagad ng inuman si Adam sa amin na mga kasama niya sa kwarto. Akala namin may magandang balita at magse-celebrate kami. Yun pala, gusto niya ng seryosohang usapan dahil nag-away daw sila ni Eve. May babae raw kasi roon sa bayan nila Eve na sunod ng sunod sa kanila at nagpapapansin sa kanya. Ito namang girlfriend niya, imbis na kumprontahin daw yung babae bilang sila yung magkababayan, si Adam ang pinagbuntunan. Siya yung inaway at pinagbintangan na nagbibigay ng motibo doon sa babae. Kaya yun sumusunod sa kanila. Sabi pa raw ay hindi malalandi ang mga kababayan niya. Manilenyo lang daw talaga si Adam na palikero. Kahit ilang beses daw ipaliwanag ni Adam na hindi niya kilala yung babae at hindi naman siya Manilenyo dahil taga-Palawan siya, ayaw maniwala ni Eve. Sinumbong pa raw siya sa mga magulang nito at napagsabihan pa siya na kung lulukuhin lang din daw ang anak nila ay wag naman sanang kababayan pa nila ang ipalit niya dahil nakakainsulto. Wala raw magawa si Adam dahil napagkaisahan siya. Sir Neb, umiyak pa nga siya sa harap namin noong lasing na kami. Sobrang napahiya daw siya at sobrang helpless ng pakiramdam niya habang nasa Mindoro. Kaya hindi siya nag-enjoy. Hindi na nga raw siya lumabas ng bahay simula nang mapagsabihan siya ng pamilya ni Eve. At ayun nga, humihingi siya ng payo sa amin kung susuyuin pa ba niya si Eve o maghihiwalay na lang sila. Hati kami ng opinyon ng iba naming kakwarto. Pero syempre si Adam naman ang magdedesisyon para sa sarili niya. Hanggang sa nalaman na lang namin na hindi na sila nagkikibuan ni Eve pero hindi sila naghiwalay. Kumbaga siguro ay yun yung tinatawag ngayon na ghosting. Hindi naman mukhang apektado si Adam. Actually mukha siyang masaya pero hindi na siya lumalabas-labas noon para gumimik. Nung minsang yayain namin siya na manood ng cheer dance competition ay ayaw niya. Kaya nagtanong na kami kung bakit bigla siyang naging taong bahay. At ayun nga, gusto raw niyang titigan lang yung malaking mariposa na nakadapo raw sa paanan ng kama niya. Pagtingin namin, wala naman. Hinayaan lang namin siya kasi akala namin nagtitrip lang. Hanggang sa bawat araw na dumaan, talagang nakatunganga lang siya doon sa paanan ng kama niya. Minsan parang may kinakausap pa. Pinaghinalaan nga namin na baka nagda-drugs yun. Pero wala naman kaming mahanap na katibayan na nag-a-addict siya. Isang araw nilapitan kami ni Eve. Kinamusta si Adam. Di sinabi namin na naroon lang sa kwarto. Lumalabas lang kapag papasok o bibili ng supplies. Nagtanong siya kung may iba na raw bang babae kasi hindi na siya pinapansin. Sabi ko kausapin niya kasi sila yung may problema. Wala kaming alam sa kanila. Nag-usap na raw sila pero para lang makipaghiwalay na sa kanya si Adam. Ang naisip namin noon baka dinamdam talaga ni Adam yung nangyari sa Mindoro kaya nagbago yung ugali niya. Isang gabi ginising kami ni Adam. Ako at yung dalawa naming roommate. Sabi niya aalis daw muna siya sandali. May pupuntahan siyang mahalaga. Nagtanong kami syempre. 10 oras na ng gabi yun Sarado na yung dorm. Saan pa siya pupunta? Basta raw, saglit lang. Wag daw kaming mag-alala kasi kasama niya yung mariposa. Nagtaka na lang kami pero hindi niya kami pinansin dahil bigla siyang lumabas. Tapos noong sinundan namin ay wala na siya. Ang nakakagulat doon, Sir Neb, 3 kaming nakakita na lumabas siya. Pero pagtingin namin sa kama
ay naroon si Adam. Tapos natutulog lang. Kinabahan na kami kaya ginising namin siya. Pero Sir Neb, wala na siyang pulso. Kaya tinakbo namin siya sa ospital. Kaso pagdating doon ay dead on arrival na talaga siya. Hindi namin alam kung anong nangyari. Ilang buwan ang nagdaan at kinausap kami uli ni Eve. Mukhang alam na raw niya kung ano ang kinamatay ni Adam. Kinuwento niya na noong bakasyon at umuwi siya sa Mindoro ay nakita niya si Adam na kasama yung babaeng pinag-awayan nila. At doon ay naintindihan din namin ang nangyari. Nakursunadahan ng engkantada si Adam nang isama siya ni Eve sa Mindoro at sinundan siya noon hanggang sa dorm. Siguro ay siya yung mariposa na tinutukoy ni Adam. Magandang gabi po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Kwento ko lang po yung nangyari dati sa Tito Roger ko. Bali sa probinsya pa lang kami nakatira nito. Si Tito Roger, parang middleman sa mga magsasaka. Siya na yung bumibili sa mga ani nila. Kumbaga siya na yung magbabiyahe kasi dagdag gastos pa yun sa mga magsasaka. Naalala ko grabe yung bagyuhan nun. Hindi natansya ng mga magsasaka. Kaya ilan sa ani nila nangabasa. Pero may ilan naman na okay pa. Normal nun na medyo mababa yung presyo. Pero si Tito umabuso. As in binarat niya. Kasi alam niya na no choice ang mga magsasaka. Ilang sako yun na nilagay sa bodega niya. Alam ko masama yung loob ng mga magsasaka nun. Pero wala silang nagawa. Kinagabihan, may pulubi na tumayo sa harap ng bahay ni Tito. Nakita ko yon kasi nakatambay kami ng mga pinsan ko. Lumabas si Tito para paalisin yung pulubi. Habang ginagawa niya yon, nagsalita yung pulubi. "Masyado kang gahaman. Hindi maganda ang babalik sa'yo." Tapos nun, naglakad na siya paalis. Si Tito baliwala lang sa kanya. Sir Neb, may kakaibang nangyari kinabukasan. Yung sako-sakong ani na binili ni Tito sa mga magsasaka, nagkaroon ng napakaraming insekto sa loob. Itim na itim yung mga insekto. Tapos ang babaho rin. Parang hindi nga nila kinakain talaga. Para bang nginangat-ngat lang para hindi na mapakinabangan. Ang pakay lang talaga nila sirain yung mga nasa loob ng sako. Walang nagawa noon si Tito. Sira lahat ng binili niya. Wala siyang napakinabangan. Pagkatapos noon, parang nagkaroon ng sumpa si Tito. Hindi naman madalas nangyayari. Pero may mga pagkakataon na bigla na lang siyang mapepeste. Kagaya nga nung nangyaring yon. Sobrang laki ng nalulugi kay Tito. Kaya tinigil na niya yung pagmi-middleman. Sir Neb, malaki ang paniniwala ko na may kinalaman yung pulubi sa nangyari kay Tito. Kahit na pamangkin niya ako, tingin ko deserve niya yung nangyaring yon. Kasi grabe niyang maliitin yung mga magsasaka sa lugar namin nun. Hindi ko nga alam kung na-realize yon ng tito ko. Sana lang nagsisi rin siya kahit papano. Hello po sa lahat. Ako nga pala si Punch. Hindi yung viral na unggoy sa Japan ha. Basta yan na lang ang itawag niyo sa akin. Dahil yan ang palayaw ko. May alam akong kwento na hindi ko alam kung nakakatakot para sa lahat. Pero para sa akin, nakakapanindig balahibo. Nangyari ito sa kapatid ng classmate ko noong college. Iibahin ko na lang po yung mga pangalan nila kung okay lang. Tawagin na lang natin yung classmate ko na Ara. Tapos yung kuya naman niya ay si Kuya Aga. Third year kami nung napadalas ang pag-overnight namin sa bahay nila Ara. Nagtitisis na kasi kami nun. Ang kuya niya masyadong tahimik. Kung anong daldal ni Ara at iba pa niyang kapatid, siya namang kinatahimik ng Kuya Aga. Kapag naroon kami, halos tumatahimik pa kami.
kapag dumarating si Kuya Aga kaysa kapag dumarating yung parents nila. Accommodating at madaldal din ang parents nila, kaya nakakabanding din namin. Si Kuya Aga lang talaga ang hindi. Sabi nila noon, pagpasensyahan na lang namin kasi raw may autism si Kuya Aga. Nakaka-function naman siya at may trabaho pa nga, pero may autism nga kaya hindi siya mahilig makipag-usap. Madalas kapag wala na kaming ginagawa at wala si Kuya Aga, ay siya yung topic nila Ara at noong dalawa naming kagroup na babae kasi crush daw nila. Mysterious type daw kasi. So ito naman si Ara, kwento lang din ng kwento tungkol sa kuya niya. Doon ko nalaman na mapagpaniwalain pala sila sa mga pamahiin at fortune telling. May nanghula raw kay Kuya Aga na ang ikamamatay niya ay may kinalaman sa bubuyog. Since mapagpaniwala nga sila sa hula at kung ano-ano pang hiwaga, edi iwas na iwas sa bubuyog si Kuya Aga. Noon ko nga rin lang nalaman na meron palang spray na ang purpose lang talaga ay laban sa mga bubuyog. Lagi raw may dala na ganoon si Kuya Aga at spray ng spray kapag napapadaan sa mga park at garden. Parang napraning ba siya? Tapos hindi nakatulong na meron siyang autism, kaya sobrang obsessed niya sa paggamit ng anti-bee spray niya. Kahit honey raw ay iniiwasan ni Kuya Aga dahil baka malason siya noon o kaya ay magkaroon ng allergic reaction. Worst experience pa raw nila ay noong umattend sila ng isang bazaar na may nagtitinda ng honeybee products. May display din ng mga honeycomb at totoong bubuyog, kaya umalis kaagad si Kuya Aga sa takot sa mga bubuyog. Fast forward 2023 ay nalaman namin mula kay Ara na namatay si Kuya Aga. Siyempre yung dalawang may crush sa kanya OA sa pag-iyak, pero natameme sila nang malaman ang dahilan ng kamatayan ni Kuya. Nabagok ang ulo niya nang madulas habang suot yung branded niyang sapatos. Ano ang brand? Dior. Ano ang logo ng Dior? Bubuyog. At ang malala pa, yung pagkabubuyog ng logo na yon ay may bungo at buto na parang sa pirate flag. Hindi makapaniwala sina Ara na hindi pala yung mismong insektong buhay ang magiging daan ng pagkamatay ni Kuya. Kahit naman ako ay gulat na gulat. Natupad yung hula sa kanya. Nadulas habang suot yung sapatos na may logo ng bubuyog. Sobrang weird pero nakakapangilabot kasi kahit pala logo lang ay madadali siya. Iwas na iwas si Kuya sa bubuyog tapos hindi niya napansin na bubuyog ang logo ng suot niyang sapatos. Parang tinakda talaga sa kanya. Parang Final Destination na kahit na umiwas yung mga karakter sa signs ng kamatayan nila, gumawa pa rin ng paraan ng kamatayan para masundo sila. Magandang araw po. Ronnie ang pangalan ko. Nakikinig ako sa inyo lagi tuwing gabi bago matulog. Gustong gusto ko kasi yung mga ganitong klase ng mga horror stories. Ayoko ng mga pinapanood ng kapatid kong K-drama. May baon akong kwento na alam kong magugustuhan nyo. Merong pulubi dito sa amin na matagal nang gumagala. Tanda ko, elementary pa lang ako ay pulubi na yun. Tawag namin sa kanya Ipisman. Hanggang ngayon ay buhay pa rin yun. Paano ba naman kasi? Kaya Ipisman ay dahil para siyang may kakaibang kapangyarihan na kontrolin ng mga ipis sa palibot niya. Kinakausap niya yung mga ipis. Nakatira yung iba sa mga sulok-sulok ng katawan niya, pati na rin sa damit. Kahit yung mga pagkain na kinakain niya, gagapangan muna ng ipis bago niya lunukin. Nakakapagtaka nga na buhay pa rin siya hanggang ngayon. Hindi man lang siya tinatabla ng mga bakterya o kung ano man na nasa ipis. O siguro immune na rin siya dito. Sa tagal na rin na puro ipis ang kasama niya. Walang gumagalaw kay Ipisman
Bukod sa lahat ay nandidiri sa mga kasama niyang ipis. Meron ding kakaibang nangyayari kapag ginalaw mo siya. Halimbawa ay merong isang matanda na natagpuan itong si Ipisman na nakahiga sa mga tanim niyang bulaklak. Kumuha ng walis tingting yung matanda at pinaghahambalo si Ipisman. Nilunod niya rin sa mura yung kawawang pulubi. Sa sobrang takot ni Ipisman, tumakbo siya at tumalon sa gitna ng kalsada. Muntik pa siyang masagasaan ng truck na dumaan. Kinagabihan noon, napuno ng ipis yung kwarto ng matanda. Lahat daw ng gamit doon ay dinapuan ng mga lumilipad na ipis. Agad namang tumakbo yung matanda at humingi ng tulong sa kapitbahay. Nung balikan nila yung kwarto, wala naman daw ipis. Simula noon ay tinirahan na raw ng ipis yung bahay niya hanggang sa hindi na nito kinaya at lumipat na lang ng ibang tirahan. Etong sunod na nangyari, mas malala sa sinapit ng matanda. Merong dayo na pumunta dito sa barangay namin. Siga, tatuan at halatang pumapalag naman talaga sa suntukan. Nakasalubong niya si Ipisman. Ewan ko rin kung anong nasa isip nitong dayo kasi bigla niya nalang pinagtripan si Ipisman. Siyempre gumanti si Ipisman. Sumuntok din siya. Kaso ayun nga, magaling sa suntukan yung dayo. Binugbog niya ng maigi si Ipisman. Nung matapos yung masahe sa muka, halos hindi mo na makilala yung itsura ni Ipisman. Sabi nga nung mga nakakita, dalhin daw sa ospital kasi mukhang mamamatay na. Wala namang gustong gumawa. Kahit ako, guilty ako kasi nandoon din ako nung oras na yon. Nakaligtas naman sa kamatayan itong si Ipisman. Nawalan lang pala ng malay. Sunod na araw, nalaman namin na patay na daw sa bangungot yung dayo na bumugbog kay Ipisman. Sabi nung kasama niya sa bahay, 12:00 na raw ng gabi nung matulog ito. Pansin daw nila na merong mga ipis na papasok doon sa kwarto ng dayo. Kinabukasan nang buksan nila yung kwarto, naamoy nila yung sobrang bahong amoy na galing doon sa kama. Patay na raw yung dayo. Nakanganga pa. At nang lapitan nila, may napakaraming ipis na lumabas sa bibig niya. Maraming nagsasabi na ang dahilan ng pagkamatay nun ay si Ipisman. Wala namang iba. Malamang ay yung mga ipis na nakapalibot sa kanya, pinoproteksyonan siya. Kung sino man ang nanakit sa kanya, ay gagantihan nung napakaraming ipis na alaga niya. Wala nang may gustong pagtripan si Ipisman. Kahit yung mga bata, ilag na rin sa kanya. Nakakatakot talaga yung mga ipis niya. Itago na lang po ninyo yung identity ko, Sir Neb. Pero tawagin nyo na lang akong Pen-Pen. Ang maririnig yung kwento ay nangyari sa amin ng kaibigan kong itago rin natin sa pangalang Mike. Kababata ako si Mike. Dati ay magkalapit lang ang bahay na tinitirhan namin. Halos araw-araw kaming naglalaro noon. Kaso nung tumuntong kami ng high school, lumipat ako ng bahay. Hindi naman nawala yung contact namin ni Mike sa isa't isa. Katunayan yan, noong nauso yung mga text, lagi pa rin kaming nagkakausap. At syempre nung college na, bumibisita ako doon sa kanila para makipag-inuman. Parang kapatid na rin ang turing ko kay Mike. Close na close kami na nung ikasal ako, siya yung best man ko. Pangako rin niya sa akin noon na kapag daw ikakasal na rin siya, ako rin ang kukunin niyang best man. Kaso hindi natuloy. Mahilig kami pareho ni Mike na umakyat ng mga bundok. Na-diagnose kasi na meron siyang early stage ng diabetes at kailangan niya lagi na mag-exercise. Dahil doon ay naisipan namin na mag-hike na lang. Total dati na rin naman siyang may experience sa pag-akyat ng bundok. Taong 2019, nang umakyat uli kami ng kaming dalawa lang. Ang plano, aakyat ng bandang hapon. Magka-camp doon sa itaas ng bundok hanggang umaga. Tapos kinabukasan, tsaka lang bababa.
Ilang beses na naming ginawa yun sa parehong bundok. Kaya hindi naman kami natakot na baka kung anong mangyari sa amin. Safe naman doon sa pagkakaalam namin. Mabilis kaming nakaakyat sa pwesto kung saan kami magsiset up ng tent na tutulugan. Tapos konting inuman, kwentuhan. Mga bandang 11 ay nagready na kami para matulog. Madaling araw nang marinig ko si Mike na sumisigaw sa tent niya. Agad akong tumakbo palabas. Nilapitan ko yung tent niya at saka binaba yung zipper. Pagbukas na pagbukas ko, tinutok ko sa katawan niya yung ilaw. Hindi na makagalaw noon si Mike. May nakadapo sa katawan niya. 4 na insekto yon na hindi ko masabi kung anong klase. Ang weird ng itsura nila. Pang-insekto yung ulo nila. May pakpak pero yung katawan ay parang tao. Siguro maliit lang ng konti sa isang dangkal yung taas nila. Sinisip-sip nila yung katawan ni Mike. Isa lang yung naisip ko nun. Dinampot ko yung stick na ginagamit namin sa paglalakad. Nakalagay yun doon sa gilid ng tent. Agad kong winasiwas yun sa direksyon ng mga taong insekto. Lumipad sila. Akala ko nga ay ako yung susugurin. Pero hindi. Merong butas doon sa malapit sa ulo ni Mike. Malamang ay doon din sila pumasok. Sabi ni Mike sa akin, hindi raw siya makagalaw. Tinabihan ko siya ng buong gabi. Tinakpan ko rin yung butas ng damit niya. Kahit umaga na, ay hindi pa rin makagalaw si Mike. Alam kong hindi ko siya kayang buhatin. So ang naisip ko, bababa akong mag-isa at saka hihingi ng tulong. Pumayag naman siya. Ang bilis ng mga hakbang ko pababa. Nagtawag ako ng mga taong pwedeng makatulong sa amin. Pagbalik namin, ang sama na ng itsura ni Mike. Yung mga bahagi ng katawan niya na kinagat ng mga insekto, kulay violet na. Agad naman na nadala sa ospital si Mike. Ilang araw din siyang minonitor ng doktor. Kung ano-anong test ang ginawa. Kaso wala rin. Namatay din siya nang hindi nahahanap ang totoong dahilan. Nung may nagtanong kung anong nangyari, sabi ko hindi ko nakita. Nagsinungaling na lang ako at sinabi na naabutan ko siyang ganoon na ang kalagayan. Baka kasi kapag nagkwento ako ng totoong nakita ko, walang maniwala. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin, anong klase kaya yung mga insektong yon? Pakitago na lang po ako sa pangalang Bea. May gusto lang sana akong ikwento sa inyo na sana ay makapagpaluwag ng dinadala ko kahit papano. Alam kong sa bandang huli ng story ay marami ang maiinis at magagalit sa akin. Pero tatanggapin ko po ang lahat ng yan. Kasalanan ko naman talaga. Ang gusto ko lang ay may mapagsabihan ako ng bigat na ito sa isipan ko. Sir Neb, isa akong simpleng probinsyana na nangarap na magkaroon ng marangyang pamumuhay. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Hindi nga ako nakatapos ng high school. Hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa pagiging bulakbol. Ang totoo niyan ay nasangkot na ako sa isang skandal na kumalat noon. Naka-uniform pa nga ako habang may ginagawa sa video. Dahil doon, nagpalipat-lipat ako ng eskwelahan hanggang sa hindi na nga ako nag-aral pa. Bukod sa bulakbol at mababa ang antas ng pinag-aralan, ay mahina rin ang ulo ko. Kaya hirap akong makapasa sa mga job interview. Ambisyosa nga ako. Bobita pero gustong yumaman. Ginamit ko na lang yung muka at katawan ko para makabingwit ng mga afam. Naka-4 na afam ako bago ko nakilala si Jack. Sa lahat ng naging afam ko, ay siya yung nag-iisang nagpursige na makakuha ako ng passport para madala ako sa US. Halos 3 taon din ang hinintay namin noon para lang maisama niya ako sa kanila. Fast forward, nakarating din ako sa US sa kabila ng lahat ng aberya at mga chismis na kumalat tungkol sa akin. Ang daming nagsabi na hindi ako makakarating ng US dahil nga bobo ako. Magsasawa rin daw sa pagtulong sa akin si Jack.
Bubuntisin lang daw niya ako, tapos iiwan at kung ano-ano pa. At alam ko kung sino ang isa sa nagpapakalat ng mga chismis. Yung dati kong kaklase na tawagin na lang nating Jen. High school pa lang kami ay mainit na talaga ang dugo namin sa isa't isa. Ilang beses na kaming nagkasabunutan at na principal's office. Pero hanggang tumanda ay hindi kami nagkaayos. Lalong lumala yung issue namin nung magkaroon nga ako ng mga AFAM. Siya yung kauna-unahang tumatawa kapag iniiwan ako ng mga yun. Kaya siya rin ang unang hindi naniwala na madadala ako ni Jack sa US. At alam kong sampal sa kanya. Nung sa wakas ay matuloy kami. Napakasaya ko nang sa wakas ay makatapak ako sa lupain ng mga kano. Halos maiyak ako nun. Dahil alam kong umpisa na ng katuparan ng mga pangarap ko. Sobrang bait at galante ni Jack, Sir Neb. Namasyal kami sa maraming lugar sa US. Dinala niya pa ako sa Brazil para makapanood ng parang sinulog dito sa atin. Kaso nga lang ay nag-away kami habang nagpa-party. Dahil may mga lalaki na napapalapit sa akin. Ang ending, napaaga ang uwi namin mula sa Brazil. Tapos noong nasa airport pa lang kami, bigla niya akong binilahan ng tiket pa uwi ng Pinas. Sir Neb, kalalapag lang ng eroplano mula sa Brazil, pinasasakay na uli niya ako ng eroplano. Pabalik naman ng Pinas. Halos maglupasay ako noon sa pagmamakaawa kay Jack na wag akong pauwiin. Naisip ko agad noon ay yung mga tsismosang gaya ni Jen na matutuwa kapag umuwi ako nang wala si Jack. Kaso bato ang puso niya dahil kahit wala pa akong pahinga mula sa 10 oras na flight ay pinapabiyahe niya uli ako ng halos isang buong araw. Iyak ako ng iyak noon habang sakay ng eroplano. Parang gusto ko na lang mamatay sa kahihiyan dahil wala man lang akong dalang pasalubong sa mga kamag-anak ko. Pero bago naman makalapag ang eroplano sa Pilipinas, may plano na ako. May pera naman ako, kaya namili ako ng pasalubong sa duty free. Pag uwi ko sa amin ay syempre bidang-bida ako kahit marami ang nagtaka sa biglaan kong pag-uwi nang walang abiso. Sinabi ko na lang na surprise nga ang pag-uwi ko para ipamuka sa mga tsismosa na asensado na ako. Kinabukasan ay may nakarating agad na balita sa akin na pinagtatawanan daw ako ni Jen. Hindi raw naniniwala ang babaeng yon na intensyon kong umuwi. Malamang daw ay pinauwi na ako ni Jack dahil sa kabobohan ko. Sa inis ko dahil may bahid ng katotohanan ng sinabi niya, pinarinig ko sa kanya na naiinggit lang siya dahil hindi siya madadala ng asawa niyang grab driver sa US. Galit na galit daw si Jen. Tuwang-tuwa naman ako. Pero pagkatapos noon ay may nakapa akong maliliit na umbok sa likuran ko. Nung tignan ko yung likod ko sa salamin, may nakita akong 4 na mapupulang umbok. Parang kagat ng langgam na namamaga. Pero noong hawakan ko ay medyo masakit. Parang pimple kaya hinayaan ko lang. Pero habang tumatagal ay lumalaki yung 4 na umbok at nagmukhang pigsa na matigas at may butas pa sa gitna. Uminom lang ako ng antibiotics kasi akala ko nga pigsa. Binibiro pa ako ng mga kakilala ko noon na nanibago raw ang katawan ko sa klima at tubig ng Pinas kaya ako nagkapigsa. Natatawa lang ako pero at the same time ay kinakabahan. Sa totoo lang kasi, habang nagdaraan ng mga araw ay may nararamdaman akong kakaiba sa mga pigsa ko. Iba yung kirot niya kumpara sa naging pigsa ko sa kilikili noong bata pa ako. May pakiramdam akong hindi yun basta pigsa dahil parang may gumagalaw mula sa loob. Doon ako natakot at nagsumbong sa nanay ko. Pinakita ko sa kanya yung mga bukol sa likod ko at pati siya ay natakot. Gumagalaw daw yun na parang humihinga. May kung ano sa loob ng bukol. Mangiyak-ngiyak na ako noon at ang inay naman ay kitang-kita yung pagtataasan ng mga balahibo. Dali-dali kaming nagpunta sa albularyo para malaman kung ano ang laman ng bukol sa likod ko. Ang sabi ng albularyo na tawagin nating Aling Maring ay may uod sa loob ng mga bukol.
binabarang daw ako ng naiinggit sa akin. Si Jen agad ang naisip ko. Sino pa ba? Galit na galit ako at gusto kong makaganti. Kako ay ibalik sa nambarang sa akin ang salot na pinadala niya. Sobrang sakit ng alisin ni Aling Maring ang 4 na naglalakihang uod sa likod ko. Nakakatakot yung itsura ng mga yun dahil parang may mga tinik-tinik pa. Pinaligo ako ni Aling Maring ng tubig na may mga dahon at ugat para daw gumaling agad ang mga sugat na iniwan ng mga uod. Pagkatapos ay ginawan pa niya ako ng pangontra tapos inorasyonan para hindi na ako maapektuhan ng barang. At bilang siguradong sigurado na ako na si Jen ang may gawa nun, ay pinabarang ko rin siya. Pinabalik ko sa kanya yung mga uod na pinalagay niya sa akin. Mas pinatindi ko pa dahil ang gusto ko ay langaw ang lumabas sa mga sugat niya. Si Aling Maring din ang nambarang sa kanya at sa sobrang galit ko nga ay pinahirapan ko talaga ng husto si Jen na tipong namamaho na siya. Sir Neb, hindi maganda ang pamumuhay nila Jen. Kumpara sa akin ay mas maswerte talaga ako na may bank account na bigay ni Jack na malaki-laki ang laman. Kaya nagawa kong magbayad ng mambabarang. Si Jen ay halos baon sa utang kaya hindi maipagamot ang sarili niya. Kung bakit ba hindi ko naisip yun noon? Kung baon siya sa utang, saan siya kukuha ng ibabayad sa mambabarang? Sobrang bobo ko talaga. Isang buwan pagkatapos ko siyang ipabarang, ay nabalitaan ko na lang na patay na si Jen. Naglason para daw hindi na siya makadagdag sa problema ng pamilya. Binagabag talaga ako ng konsensya ko noon. Pero ang naisip ko na lang ay siya naman ang nanguna sa pambabarang. Fast forward, nagkaayos kami ni Jack at umuwi siya sa Pilipinas. Dahil matagal-tagal din niya akong hindi kinausap, ay ang dami kong kwento sa kanya. Sinumbong ko sa kanya yung pambabarang ni Jen at pagtatanim ng uod sa likod ko. At doon nag-ugat ang muling pagbabagabag ng konsensya ko. Sir Neb, ang sabi ni Jack ay nagkaroon din siya ng mga uod sa binti at braso. Akala ko nga ay binarang din siya. Pero paliwanag niya na botfly larva daw yung nakuha namin sa Brazil. Hindi raw yun witchcraft, kundi larva infestation. Noong tinanggal daw ang uod sa balat ko, ay automatic na gagaling na ako kahit hindi ako naligo ng kung ano-anong dahon at ugat. Halos masuka ako noon nang ma-realize ko na inosente si Jen sa nangyari sa akin. Tapos pinabarang ko siya. Gusto kong kumprontahin si Aling Maring dahil pinaniwala niya ako na binarang ako. Pero natakot naman ako dahil baka ako naman ang barangin niya. Ngayon ay sobrang nakukonsensya ako sa nangyari kay Jen. Kaso ay natatakot din akong umamin at humingi ng tawad sa pamilya niya. Gulong-gulo ako, Sir Neb. Nagkabalikan at nagpakasal kami ni Jack at marangya ang pamumuhay ko. Pero hindi ako totoong masaya dahil sa napakalaking kasalanan ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sising-sisi ako sa ginawa ko. Lagi kong pinapanalangin ang kaluluwa ni Jen. Pero hindi pa rin ako natatahimik. 3 taon na ang nakakaraan. Pero nakukonsensya pa rin ako hanggang ngayon.